Nakatutok ang Kongreso sa impeachment. So, yun po nakakaano ron, yun po nakakadismaya sa ginagawa nila ngayon dahil yung political lang yung impeachment nila na yan eh. Ano bang nakikita niyong tinututukan ngayon ng atin pong Kongreso, both houses? Ito bang mas malaking pera na involved or itong impeachment? Kasi kung sila ang tatanungin mo, meron naman daw silang ginagawa sa paglaban sa korupsyon. Pwede daw nilang isabay. Pero sa inyo pong pagmamasid sa kasalukuyan po, nakakalimutan na ba nila ang issue na mas malaki at mas may malaking say ang taong bayan, ang pera ng taong bayan, lalo na sa issue ng korupsyon? Yeah, totoo po yan, Admar, no? Nakakainis dahil, you know, obviously ginagawa nilang pantakip or cover story ang impeachment para kumbaga pagtakpan ng kanilang mga kapalpakan ng gobyerno gaya ng pagkontrol na pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng kuryente, gasolina, pagbibigay ng maayos na trabaho sa tao at yung mataas na sweldo, which is really hurting every Filipino ngayon. Kahit sino kausapin mo, negosyante, ordinaryong tao, talagang naghahanap ng pera. And it shows, ang inflation natin, 7.2, record high. Ang taas ng gasolina, tumasa naman ng gas. Ang daming mga negosyo nagreklamo. Ang sabi ng bangko ngayon, ang daming nangungutang. Tapos walang pera ang tao. And ito po talagang urgent and immediate need ng mga Pilipino ngayon dahil nga sa gera. Of course, alam natin na malaki ang epekto ng gera dahil tumasang ang langis. Kaya nga lalo sila kailangan magtrabaho to give aid sa masolusyonan ang problema ng tao. Subsidies, programs na matagal na nila dapat ginawa, gaya ng food security, na hindi pa nila nagagawa up to now. So ngayon naghahabol tayo. Pero nakatutok ang Kongreso sa impeachment. So, yun po nakakaano ron, yun po nakakadismaya sa ginagawa nila ngayon dahil yung political lang yung impeachment nila na yan eh. Tapos pag hinimay-himay mo pa, kunyari accountability, pero nakatutok laman sa isang tao lang, si VP Sara. Tapos yung mga nag-iimbestiga, hindi naman talaga tunay na mga investigador, pero mga political na kaaway ni VP Sara. So, how can you expect a fair investigation when ang nag-iimbestiga sa'yo yung mga political rival? Sapat sana ibinigay nila ang tunay na investigasyon sa mga impartial investigators. Number two, ang mga witnesses na inilalabas sila, questionable character, at saka yung mga sinasabi, wala rin katotohanan. At ang mga ebidensyang nilalabas nila are all fabricated. Kumuha ka ng Senator Trillanes na naglabas ng ebidensya na gawa-gawa at imbento. Tapos ginamit mong AMLAC na tiga-confirm ng mga gawa-gawang records ni Senator Trillanes. Paano mo paniniwalaan yung hawak ni Trillanes? Samantalang, sino ba siya para kumawak ng AMLAC record o ng bank record? Dito sa Pilipinas, mahigpit na pinoprotektahan ng bank secrecy law ang bank account ng lahat ng may bank account. Tanging yung account holder lang ang pwedeng kumuha ng kopya niyan or AMLAC pagka meron silang court authority. Si Trillanes is neither. So ano man yung hawak niya, definitely gawa-gawa niya lang yun. Hindi niya pwedeng panghawakan. And yet, yun ang hawak, yun ang dala-dala nilang ebidensya. Tapos allegedly itong AMLAC nag-submit ng report na unsigned. Dahil hindi naman talaga sila pwedeng mag-reveal ng mga bank records on public unless meron nga pong or mag-source out unless meron nga pong court order kaso. In this case, wala pa po eh. So, on top of that, yun na nga ang problema ng Pilipino, yung ekonomiya. Tapos ang inaatupag naman ng Kongreso, politika.
So, yun po nakakadismaya. How do you solve all this? Ang taas-taas ng presyo ng bilihin, ang parang 30% ang tinaas ng kuryente, ang mga tao talagang nagrereklamo sa pera. So sana yun ang tutukan nila at yun ang ating panawagan sa ating Pangulo at sa Kongreso. Tutukan po nila yung ekonomiya, yung pangangailangan ng tao. Wala ho tayong pakialam dun sa politika nila. Darating yan, yung impeachment na yan, eh maghunos dili muna sila. I mean, I am for accountability. That's why I explained kanina. Okay ako sa accountability, pero dapat accountability talaga ng lahat. Eh bakit ngayon pinalalabas nila ang bank account ni VP Sara at saka nung kanyang asawa? Okay yun, mabuti yun. Pero yaman na rin lang na yan ang direksyon nila, edi magbukas na rin sila ng kanilang mga bank accounts at ilabas na rin lang kanilang mga salin para masuri ng publiko so that makita ng publiko kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo dahil pati sila naman ang laki-laki ng mga flood control issues against them and corruption issues against them. So para makita kung sino talaga nagpayaman o mayroong mga tinatagong yaman, kung hinahamon nila na talagang accountability ni VP Sara, dapat accountability na ng lahat para masabi at makita ng Pilipino na ito talaga katarungan tsaka may hustisya, hindi yung selective justice and perversion of justice. Opo. Ginamit po, sinasabing ginamit daw po yung tawag nito, testimonya ni Guteza doon sa issue po, no, kay dating Speaker Romualdez, no. At alam naman natin kung ano yung mga ibinulgar ni Guteza na sinasabi naman daw na nag-retract dahil daw sa penressure. Meron ngang video rin na pinalabas si dating Congressman Mike Defensor. Pero yung mga paunang mga pahayag ni Guteza na sinasabing ginamit against kay Speaker, nagko-corroborate din dito po sa naging pahayag ng tinaguriang Brave 18. At sumusuporta din sa pahayag yung binabanggit din lately ni former governor Chavit Singson na kumokonekta naman dito sa sinasabi rin ni Congressman Zaldico. Meron din siyang mga ni-reveal, no, sa mga past videos na sinasabi naman dito ni Speaker din po, no, na hindi siya papayag na siya kumbaga makokonekta na ba natin dito kaya't kailangan na talaga na mas bigyan ng priority considering trilyong piso ang pinag-uusapan dito at napapanahon na para mas mapagtutuunan dito ng pansin at imbitahan na dyan po sa Senado, sa Senate Blue Ribbon, considering sinabi din ni SP Soto na willing daw siyang ibalik yung investigasyon ukol dyan. Opo, tama yan, Admar, kasi nga dun sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ang daming question dahil ang dami niyang hindi kinalkal. Parang pinaliligtas niya ang Pangulo sa investigasyon, itinuro na ni Saldi, hindi niya pinatatawag si Martin, hindi niya pinatatawag ang Brave 18. So, bakit gano'n? Meron siyang pinoprotektahan? May gano'n ba? O yun ang dating So, kaya nga nagtataka tayo bakit minamadali nila yung pagsasubmit nung pagkatapos ng committee report, hindi pa tapos ang investigasyon sa isipan ng tao May sinabi pa si Martin, may sinabi pa si Saldi, itinuro pa si Presidente Marcos. Ang daming sasagutin gaya ng iyong sinabi kanina, yung konektado yung pagkaka-corroborate ng mga statements ng iba-ibang taong ito, kailangan pagtugma-tugmahin. So yan kailangan nating alamin. Ano po? Dahil itong mga paraan ng gobyerno ngayon, lumalabas, gusto nilang taasan ng buwis ng mga bilyonaryo daw. Pero pumapalag yung mga bilyonaryo dahil sinasabi and I agree with them na bakit bakit sila na naman daw ang hihingi ng pera, kung kailangan talaga ng pera ng gobyerno, di magbawas sila ng mga kurakot nila.
yung nawala lang daw sa uh, without even fixing the holes in the system, they want more money. So ang tanong, kung kukunin niyo na naman yung dagdag na perang yan, saan na naman mapupunta yan? Sa tao ba or sa korupsyon na naman? So, kaya we need to do a a real reform and revamp dun sa mga sistema at mga taong nangurakot dahil kahit sa dagdag ng krisis sa gitna ng krisis kahit magdagdag ka ng magdagdag ng pera kung butas naman ng ating sisidlan dahil sa korupsyon ng korupsyon hindi rin mapupunta sa tao yung pera. So yeah, yan po ang tanong sa ating sa ating lahat ngayon. Bakit yung dinidikdik nyo yung impeachment ni VP Sara, samantalang kung talagang gusto niyo ng accountability, bakit hindi niyo imbestigahan lahat? Bakit yung mas malaki ang inyong itiniisang tabi at yung mas maliit na issue ang inyong fino-focusan? Dapat sabay-sabayin niyo lahat yan, sama-sama niyong imbestigahan yan para maging malinaw sa tao at fair. Makikita nila na totoong katarungan itong nangyayari, hindi selective justice, hindi politika lang.